March 11, 2011. Sa silangang baybayin ng Japan, isang napakalakas na lindol ang nagpayanig sa bansa at sinundan ng mapaminsalang tsunami. Ngunit higit pa riyan ang tunay na bangungot na dumating. Isang nuclear disaster na hindi malilimutan sa Fukushima. Sa loob ng ilang saglit, napilitan ang mga residente na lumikas, habang ang Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant ay nakaranas ng seryosong meltdown. Ano ba ang tunay na nangyari sa Fukushima? At yan ang aalamin natin. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Mula noon hanggang ngayon, alalahanin na ng tao ang mga natural disasters. Mula sa pagsabog ng bulkan malapit sa Pompeii hanggang sa malalakas na lindol sa Pacific Ocean. Isang natural disaster lang kayang wasakin ang buong lugar at mag-iwan ng disaster. Isang malakas na lindol at tsunami sa Japan ang nagresulta sa halos 20,000 na pagkamatay. Dahil dito, bumagsak ang ekonomiya ng bansa at nagkaroon ng sunod-sunod na pangyayari na nauwi sa isang nuclear disaster na hindi pa nasaksihan ng mundo mula noong Chernobyl. Ang Fukushima Daiichi NPP site ay nasa halos 220 kilometers sa hilaga ng Tokyo. Matatagpuan ito malapit sa Pacific Coast, nasa pagitan ng Okuma at Futaba Townships sa Fukushima Prefecture. Kung titingnan sa mapa, ganito ang lokasyon nito. Ang site ay may sukat na humigit kumulang 3.5 kilometers at pinapamahalaan ng Tokyo Electric Power Company o TEPCO. Nasa site na ito ang 6 na boiling water reactors. Ang unang reactor ay gawa ng Toshiba at ang isa naman ay gawa ng Hitachi, pero lahat ng reactors ay dinisenyo ng GE. Nagsimula ang construction ng Unit 1 noong 1967 at naging operational ito noong 1972. Sa loob ng susunod na 7 years, sunod-sunod na nag-online ang iba pang reactors. At noong October 1979, kinumisyon ang Unit 6. Sa pagitan ng 1967 at 1979, may mga improvements sa BWR design kaya nagkaroon ng kaunting pagkakaiba sa 6 na units. Ang Unit 1 ay isang BWR3 design, habang ang Units 2 to 5 ay BWR4 designs. At ang Unit 6 naman ay isang BWR5 design. Dahil dito, iba-iba rin ang power output ng bawat design. 460 MW para sa Unit 1, 784 MMW para sa Units 2 to 5, at 1100 MMW para sa Unit 6. Ang Fukushima Daiichi plant ay nakakonekta sa power grid sa pamamagitan ng 4 na linya. Ang 500 kV Futaba line, 2 275 kV Okuma lines, at ang 66 kV Yonomori line papuntang Shin Fukushima Substation. Ang plant ay itinayo sa isang bluff na 25 mm height mula sa sea level. Originally, 35 mm dapat ang taas nito, pero ibinaba ng mga designers para mabawasan ang strain sa seawater pumps at para mas mapalapit ang foundation sa stable bedrock. Nakatulong ito para maging mas earthquake resistant ang planta. Naisip nilang ligtas sa tsunami ang taas na to, lalo pat may sapat na seawall na itinayo. Ang reactor sa site ay nahahati sa 2 grupo. Sa kaliwa, kung nakaharap ka sa dagat, makikita ang Units 4, 3, 2, at 1. Sa kanan naman, matatagpuan ang Units 5 at 6. Tulad ng ibang commercial nuclear reactors, ang pangunahing layunin ng mga ito ay mag-generate ng heat para makagawa ng steam na nagpapagana sa turbine para makapag-produce ng kuryente. Tingnan natin kung paano gumagana ang boiling water reactor o BWR. Para mas simple, ito ay general overview lang kung paano gumagana ang GEBWRs, pero may kaunting pagkakaiba sa 3 designs na nasa site. Gumagamit ang BWR ng demineralized light water para sa cooling at moderation, katulad ng pressure water reactor o PWR. Ang ganitong klase ng reactor ay pangalawa sa pinakakaraniwang ginagamit, sunod sa PWR.
Ang pagkakaiba nila ay nasa proseso ng pag-create ng steam. Sa PWR, ang coolant ay ginagamit para painitin ang steam sa secondary coolant loop. Pero sa BWR, mismong ang primary coolant na nag-boil ang ginagamit na steam. Ang steam ay iniipon sa itaas ng reactor bago ito dumaan sa turbines. Ang steam mula sa fission ay dumadaan sa turbine at pagkatapos ay pupunta sa condenser para gawing tubig ulit. Sa condenser, may secondary loop ng tubig na hiwalay sa primary loop para maiwasan ang cross-contamination. Sa Fukushima, gumagamit sila ng seawater para sa condenser cooling water at auxiliary equipment cooling water. Sa harap ng power station, may seawall na 10 meters ang taas mula sa seabed na may open channels sa likod na papunta sa dagat. Dito pumapasok ang tubig sa pamamagitan ng sluice gates at pump rooms na para sa bawat unit. Mula sa pump rooms, dinadala ng mga pumps ang tubig papunta sa condenser. Ang fuel na ginagamit sa Fukushima ay mga fuel pins na nakabundle sa square arrays. Ang fuel pins ay binubuo ng low enrichment uranium oxide o mixed uranium at plutonium oxide fuel pellets na nakaselyo sa zirconium alloy cladding tubes. Ang bawat reactor ay may control rods para mag-regulate ng power. Ang bilang nito ay 97, 137 at 185 depende sa tatlong BWR types. Ang mga rods ay ini-insert sa reactor mula sa ilalim. Ang control rods ay may kakayahang i-scram o i-shutdown ang fission sa oras ng emergency. Kapag nawalan ng kuryente, ang backup power ay nagmumula sa diesel power generators. Mahalagang bahagi ito para paganahin ang coolant pumps sa oras ng emergency. Ang unang layer ng proteksyon ay ang reactor primary containment vessel at ang pangalawa naman ay ang gusaling kinalalagyan nito. Ang core ay nasa loob ng containment vessel at sa paligid nito ay may outer containment na natatakpan ng concrete plug. Ang plug na ito ay naaalis gamit ang crane para maabot ang spent fuel pool kung saan iniimbak ang mga nagamit ng fuel rods. Ang PCV o primary containment vessel ay may dalawang major compartments. Ang reactor vessel ay nasa loob ng dry well o DW. Ang DW naman ay konektado sa pangalawang compartment, ang suppression chamber, na naglalaman ng malaking amount ng tubig. Ang tubig sa suppression chamber ay ginagamit para isuppress ang pressure increases at linisin ang radioisotopes mula sa mga gas na inilalabas sa containment vessel. Ang primary containment vessels ay puno ng nitrogen para makontrol ang hydrogen na posibleng mabuo sa isang incident. Ang secondary confinement naman ay ibinibigay ng reactor building mismo na nagsisilbing huling linya ng depensa laban sa environmental contamination. May 3 control rooms na sa site dahil bawat isa ay ginagamit para kontrolin ang 2 reactors. Bagaman may kanya-kanyang panel ang bawat reactor, ang ganitong setup ay nagbibigay daan sa mas maayos na koordinasyon ng reactor teams. Ang mga emergency diesel generators at kaugnay na kagamitan ng bawat reactor ay nakaimbak sa ilalim ng turbine buildings, 7 hanggang 8 meters sa ibaba ng ground level. Ang backup power systems ay gumagamit din ng DC batteries na matatagpuan sa basement ng control buildings para sa units 1, 2 at 4. Samantala, ang mga batteries para sa units 3, 5 at 6 ay nasa mezzanine levels ng turbine buildings. Ang units 1 hanggang 5 ay may tig-2 diesel generators, habang ang unit 6 ay may 3. Ang mga batteries ay nagbibigay ng hanggang 8 hours na emergency power kung sakaling mawalan ng kuryente mula sa grid. Subalit, may ilang engineers na nagbigay ng babala noong construction na ang paglalagay ng critical safety equipment sa ilalim ng ground ay mas mataas ang threat ng pagbaha, lalo na kung isa sa alang-alang ang mas mababang height ng site. Pero binaliwala ito ng TEPCO na sumunod na lang sa plano ng GE at kalaunan nagdulot ito ng malaking problema. Dito na papasok ang March 2011. 3 sa 6 na units ang naka-shutdown para sa refueling, kaya ang units 1, 2 at 3 lang ang operational. May tinatayang 6,400 workers sa site. Mga 2,400 dito ay binubuo ng 750 TEPCO personnel
at halos 1,650 contractors na nagtatrabaho sa controlled area. Ang natitirang 2,000 naman ay gumagawa bilang suporta sa planong refueling. Ang Unit 4 ay wala ng fuel rods. Ang Unit 5 at 6 naman ay may fuel elements pa sa loob ng reactors, ngunit ang control rods ay naka-insert sa core para pigilan ang fission. Noong March 11, 1446 local time, isang magnitude 9 na lindol ang tumama at tumagal ng 2 minutes. Ito ay dulot ng biglaang paglabas ng enerhiya sa interface kung saan ang Pacific Tectonic Plate ay pumipilit pababa sa North American Plate. Ang lindol na ito ang pinakamalakas na naitala sa Japan at pang-apat sa pinakamalakas sa mundo mula 1900. Sa oras ng lindol, na-detect ng mga sensor sa plant ang paggalaw ng lupa at automatikong nag-scram ang 3 reactors na nasa operasyon. Nawala ang koneksyon sa off-site power grid, kaya't umasa ang emergency systems sa 13 on-site generators. Kahit na na-shutdown na ang reactors, kailangan pa rin ng kuryente dahil ang fuel elements ay naglalabas pa rin ng decay heat na pwedeng magdulot ng meltdown. Sa normal shutdown, ipinapadala ang steam sa condensers para makumpleto ang cooling cycle. Pero dahil sa pagkawala ng kuryente, na-isolate ang reactor sa turbine building. Gumamit ng backup system na gumagamit ng suppression pool para sa cooling. Ibang sistema ang ginamit ng Unit 1 kumpara sa ibang reactors. Gumamit ito ng closed cooling loops kung saan ipinapasa ang init mula sa reactor coolant papunta sa secondary tank ng cooling water bago bumalik ang coolant sa reactor via gravity. Masyadong naging mabilis ang cooling kaya kinailangan itong patayin ayon sa procedures para maiwasan ang damage. Kinailangan ng karagdagang tubig na pinapagana ng steam mula sa primary coolant na nagpapagana ng turbine upang mag-inject ng tubig pabalik sa reactor. Ang steam ay iniipon sa suppression pool na nagsilbing heat sink. Ang tubig para sa cooling ay galing sa condensate tank. Kapag naubos ito, tubig mula sa suppression pool ang ginagamit. Pero ang mga spent fuel rods na inilalagay sa pools tuwing refueling ay mainit pa rin at nangangailangan ng kuryente para sa cooling. Kung lindol lang ang nangyari, na-manage sana gamit ang generators at batteries. Ngunit 40 minutes matapos ang lindol, isang 5 meters tsunami ang tumama sa seawall at naitawid ang plant. 10 minuto pagkatapos, isang 14 na metrong tsunami ang tumama na madaling nalampasan ng seawall. Bumaha ang turbine rooms, sinira ang electrical systems, at nasira ang mga seawater pumps na ginagamit sa cooling ng emergency diesel generators. Pumasok ang tubig sa lahat ng gusali, kasama ang basement kung saan nakalagay ang generators at electrical equipment. Nawalan ng emergency AC power ang Units 1 hanggang 5. Isang air-cooled generator lang ang nakaligtas para sa Unit 6. Dinisenyo ang plant para gumamit ng DC batteries sa loob ng 8 hours sa pagkawala ng AC power, ngunit ang ilan ay nasira rin dahil sa pagbaha. Nagsimulang bumaba ang supply ng kuryente sa Units 1, 2 at 4 15 minutes matapos ang pagbaha. Hindi na masubaybayan ng operators ang pressure, water levels at cooling systems. Walang procedure para sa ganitong sitwasyon, kaya't napilitan silang humanap ng paraan upang maibalik ang kuryente. Nanatiling may kuryente ang Units 3, 5 at 6, kaya't minonitor ng operators ang power status. Pinatay ang non-essential systems para mapahaba ang natitirang kuryente sa Units 3 at 5. Manually na nirestart ng operators ang cooling system gamit ang DC power. Sa Unit 1, nabigo ang pagtatangkang i-restart ang cooling system dahil sa pagkawala ng kuryente. Tumaas ang pressure sa reactor habang umiinit ang core at naging imposible ang paggamit ng external cooling source. Matapos aprubahan ng Prime Minister, idineklara ang nuclear emergency alas 7 ng gabi, local time. Dahil sa pagkawala ng indikasyon ng mga system, inakala ng mga operators sa Unit 1 at 2 ang pinakamasamang senaryo na walang cooling sa reactor cores na maaaring humantong sa meltdown. Ipinasa ang impormasyong ito sa mga ahensya ng gobyerno bandang 9:01 ng gabi.
Noong 9:23 ng gabi, iniutos ng gobyerno ang paglikas sa 3-kilometer radius mula sa planta. Noong 9:51 ng gabi, nakitaan ng mataas na level ng radiation sa Unit 1 reactor building na nagpapahiwatig ng core damage. Bandang 10:12 ng gabi, lumampas sa design limit ang pressure sa reactor vessel ng Unit 1. Iniutos ng site superintendent ang paghahanda para sa venting ng containment vessel ng Unit 1. Bandang 2:10 ng madaling araw ng March 12, isang team ang nakapasok sa kwarto ng Unit 2 at na-check ang status ng reactor core isolation cooling system. Napatunayang gumagana ang sistema dahil sa steam na nagpapagana ng backup turbine. Dahil dito, nakatuon ang mga operators sa critical na sitwasyon sa Unit 1. Bandang 4 ng madaling araw, ginamit ang isang alternatibong cooling system gamit ang mga fire trucks para mag-pump ng seawater sa Unit 1 matapos bumaba ang vessel pressure. Noong 4:19 AM, bumaba ang containment pressure ng Unit 1 nang walang aksyon mula sa mga operators at walang opisyal na venting route na nagpapahiwatig ng hindi sinasadyang pressure relief. Kasabay nito, tumaas ang radiation levels na nagdulot ng paglawak ng evacuation zone sa 10 kilometers. Nagsimula ang plano para sa venting ng containment ng Unit 1 bandang 9 ng umaga ng March 12. Pagkatapos makumpirma ng Fukushima Prefecture authorities ang paglikas ng Okuma Town ng 9:02 AM, sinimulan ng team ang pagbubukas ng mga valves para ma-vent ang containment. Bandang 2:00 ng hapon, ang huling valve ay na-manipulate at 2:30 PM. Bumaba ang containment pressure na indikasyon ng successful venting. Walang naitalang pagtaas ng radioactivity agad matapos ang venting. Ngunit isang oras pagkatapos nito, naitala ang 1 MSV OHR malapit sa Unit 1. Samantala, sa Unit 3, huminto ang operasyon ng reactor core isolation cooling system pagkatapos ng 20 hours bandang 11:36 AM. Nabigo ang pagtatangkang i-restart ang system, kaya't bumaba ang coolant level dahil sa steam na nilikha ng init mula sa reactor core. Bandang 3:30 PM, matagumpay na naikonekta ang mobile voltage power supplies sa Units 1 at 2 gamit ang isang transformer sa Unit 2. Naibalik ang low voltage grid para sa AC power supply sa Unit 1. Subalit, bago pa man magamit ang benepisyo ng power restoration, sumabog ang Unit 1. Matinding nasira ang itaas na bahagi ng reactor building ng Unit 1 dahil sa pagsabog. Wala namang pinsalang natamo ang primary containment, subalit na kompromiso ang secondary containment na siyang gusali. 3 oras matapos ang pagsabog, pinalawak ang evacuation zone sa 20 kilometers. Ang sanhi ng pagsabog ay pinaniniwala ang hydrogen na nakatakas mula sa reactor sa hindi pa matukoy na ruta. Bumalik ang mga team sa planta para ayusin ang electrical at water feed lines. Pagkatapos ng mga pag-aayos, ang reactor ay naiwang walang cooling ng halos 4 na oras. Bagaman bahagyang in control na ang Unit 1, ang Unit 3 naman ang sumunod na naging problema. Dahil bumababa ang steam pressure sa reactor, plano itong ikonekta sa external water pumping source. Gayunpaman, hindi mabuksan ang mga valve para maikabit ang bagong sistema. Sa loob ng 45 minutes, nagpatuloy ang pagtaas ng pressure sa reactor, dahilan upang hindi na posible ang external pumping. Sinubukan ng operators na i-restart ang high-pressure system, ngunit nabigo sila at idineklara ang emergency sa Unit 3 noong 5:10 AM, March 13. Tumawag ng mga fire engine upang mag-pump ng tubig sa core, ngunit kailangang pababain muna ang pressure gamit ang mga relief valve. Gamit ang 12-volt car batteries, na-activate ang mga valves at nagsimula ang pag-inject ng boreated fresh water noong 9:25 AM. Ngunit mahigit 4 na oras nang walang cooling ang Unit 3. Pagsapit ng 2:15 PM, mataas na radiation levels na umabot sa 110 MSV per Ho ang naitala malapit sa site boundary. Noong 6:30 PM ng March 14, bumaba ang water level sa Unit 3 dahil nauubos na ang water supplies. Sumabog ang upper part ng reactor building ng Unit 3 noong 11:01 AM, katulad ng nangyari sa Unit 1.
Nasira ang alternate water injection system at nawala ang kakayahang mag-vent ng containment sa Unit 2. Samantala, ang Unit 2 ay nagkaroon din ng cooling issues bandang 1 p.m. Ginamit ang safety valves upang pababain ang reactor pressure at nagsimulang mag-pump ng tubig ang mga fire trucks bandang 8 p.m. Pagsapit ng 9:55 p.m., tumaas ng husto ang radiation levels sa containment ng Unit 2 na umabot sa 5,360 MSV per hour sa dry well at 383 MSV per hour sa suppression chamber. Nabigo ang operators na magbukas ng vent valves para ma-relieve ang pressure. Bandang madaling araw ng March 15, sumabog ang Units 2 at 4. Nasira ang itaas na bahagi ng Unit 4 at nakita ang pagbaba ng pressure sa suppression chamber ng Unit 2 na nagdulot ng hindi kontroladong paglabas ng radioactive isotopes. Inilikas ang lahat ng non-essential workers sa isang radiologically safe na lugar 12 kilometers mula sa site. Bandang 9 a.m., March 15, naitala ang 11.93 MSV per hour na radiation level sa main gate. Bandang 11 a.m., inatasan ng gobyerno ang mga residente sa loob ng 30-kilometer radius na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Ang status ng spent fuel pool ng Unit 4 ay inimbestigahan noong March 16. Sa pagpasok ng team, naitala ang radiation levels na umabot sa 1,000 MSV per hour. Kinumpirma ng aerial survey na may tubig pa sa Unit 4 pool, ngunit nanatiling hindi tiyak ang kondisyon ng Unit 3 pool. Bilang tugon, nagsimula ang helicopter water drops noong March 17 na sinundan ng water cannons upang mapunan ang mga pool. Pagsapit ng March 20, nagsimula ring makatanggap ng water spray ang Unit 4. Dahan-dahang naibalik ang kuryente sa Units 1 to 4 noong huling bahagi ng March, habang ang Units 5 at 6 ay napagana gamit ang natitirang air-cooled generator. Ang Units 3 at 4 ang huling nakatanggap ng kuryente matapos ang mahigit 2 linggong pagka-cut-off. Sa panahong ito, pinalitan ng seawater ng boreated freshwater sa cooling efforts. Naunang nailagay sa cold shutdown mode ang Unit 5 noong 2:30 p.m. March 20, 2011 na sinundan ng Unit 6 noong 7:27 p.m. sa parehong araw. Ang natitirang mga units ay humarap pa sa matagal na pag-stabilize at naabot ang mas maayos na kalagayan pagsapit ng April 2012. Noong May 2012, inilathala ng TEPCO ang pagtataya na umabot sa 1,020 petabecquerels ang kabuuang radioactivity na na-release mula March 12 to 30, 500 petabecquerels ng iodine-131, 10 petabecquerels ng cesium-137 at 10 petabecquerels ng cesium-134. Ang natitirang release ay mula sa noble gases, particular na xenon-133. Ang releases sa karagatan mula March 26 hanggang September 30 ay tinatayang umabot sa 18.1 petabecquerels, 11 petabecquerels ng iodine-131, 3.5 petabecquerels ng cesium-134 at 3.6 petabecquerels ng cesium-137. Ang paglabas na ito ay dulot ng tubig na ginamit sa forced cooling na naging kontaminado mula sa mga nasirang reactor cores. Kahit may mga ulat tungkol sa radiation release, estimates lang ito at hindi tiyak kung gaano karaming contamination ang napunta sa dagat dahil flooded ang area noong panahon na yon. Tinataya na ang Fukushima ay nag-release ng 1/10 ng contamination kumpara sa Chernobyl. Noong 2012, test sa mga isda malapit sa area ay nagpakita na pareho pa rin ang contamination levels tulad noong 2011 na nagpapakita ng patuloy na pag-leak ng contaminants sa dagat. Pagkatapos ng aksidente, isang 20-kilometer exclusion zone ang itinakda. Lahat ng residents sa loob nito ay kailangang lumikas, pati na rin ang mga bayan sa labas para ma-decontaminate. Noong March 2012, 3 evacuation zones ang itinalaga. Area 1, Evacuation Cancellation Prepared Zone. Kumpirmadong magiging 20 MSV per year o mas mababa ang radiation level. Bawal mag-overnight. Area 2, Restrictive Residence Zone. Expected na aabot sa 20 MSV per year o higit pa.
bawal tumira pero pwedeng bumisita. Area 3, difficult to return zone. Pinakadelikado, hindi inaasahang makakabalik ang mga residente sa mahabang panahon. Maraming lugar ang naging ligtas dahil sa decontamination efforts, pero hindi pa rin pwedeng tirhan ang Futaba at ilang bahagi ng Niemi at Ukuma. Ayon sa mga report, walang elevated health risks sa 195,000 residents na na-screen noong May 2011. Ayon sa isang study ng Hirosaki University noong 2012, 46 sa 62 na katao na natest ay may activated thyroid mula sa iodine-131, ngunit mas mababa ito kumpara sa evacuees ng Chernobyl. Hindi lang radiation ang problema, pati ang psychological trauma ng mga workers. Noong 2018, kinilala ng gobyerno ng Japan ang radiation-caused illnesses ng 4 na workers, kabilang ang isang namatay dahil sa lung cancer. Para pigilan ang pag-leak ng radioactive water, naglagay ng frozen wall sa paligid ng planta, ngunit hindi ito ganap na nakontrol. Mabagal ang cleanup efforts. Noong 2011, 2 robot ang ipinadala at nakapag-record ng radiation levels na umabot sa 1,120 MSV per hour. Sa mga sumunod na taon, nadiskubre na lampas 2,000 MSV per hour ang radiation levels. Noong 2017, unang nakuhanan ng litrato ang melted core ng Reactor 3 gamit ang remote-controlled robot. By 2019, isang robot na may mechanical fingers ang nagtagumpay na makontak ang fuel debris sa Unit 2. Tinaya ng gobyerno ng Japan na halos $27 billion na ang nagastos sa cleanup operations. Mahigit 75,000 workers ang nagtatrabaho para mag-scrub ng mga kalsada at kanal. Inaasahang aabutin pa ng dekada bago matapos ang decontamination at decommissioning. Kung gusto nyo pang marinig ang mas detalyadong aftermath ng disaster na ito, comment lang kayo para magawa natin yan sa susunod pang mga video. Salamat sa panonood.